para po sa inyo, Professor, kasi binanggit nyo kanina na in the past, hindi po ba, nung siya yung Senate President, nagkaroon ng issue dun sa interpretation ng forthwith. And now, everyone's talking about na siya po ang uupo ni presiding chair sa impeachment. Ano po ang danger kapag natuloy na siya talaga ang umupo? Lalo pa nabanggit nyo na on 2028 elections, re-electionist siya. Kayo po ba ay tiwala na talagang magiging impartial ay itong si Senator Cheese Escudero sa kanyang pag-upo bilang presiding chair? Lalo pa nabanggit nyo rin po kanina yung importansya at yung lakas ng powers ng pagiging presiding chair kasi sa kanya, kumbaga nasa kanyang kumpas kung paano yung magiging takbo ng impeachment po ni VP Sara Duterte. Tama, tama po yan DJ Chacha. At sa katanungan ninyo, para po sagutin, ang hirap pong sagutin yan sapagkat yung pagiging impartial, napakahirap kasi may perception na parang last year ayaw niyang ituloy ito sa kadahilan ng maaapektuhan ang Senado at napakainit nitong usapin na to. All the more na siya ngayon ang magiging presiding officer Mm. nito, di ba? It could work both ways for him. Una, kung maayos niya itong mabuti at ang pinakamalaking katanungan dito, DJ Chacha, kung halimbawa hindi ma-impeach beyond the evidences presented at hindi maging ma-convict si VP Sara. Ang tanong, magiging pabor ba ito at magiging kaaya-aya ba na matatanggap ito ng taong bayan na ang pagsisi at hindi pagkiling na kung saan pinapaboran ito ni Senator Escudero. Pero kaakibat niyan ay makukuha niya ang posibleng suporta ng bloke ng base votes ni VP Mm. Sara Oo. doon sa Mindanao at sa Kabisayaan. So, kung didesisyon niyan tatakbo sa 2028. On the other hand, DJ Chacha, ito rin din ito. Kung hindi maging partial din siya, at ito ay sinasabi ngang usap-usapan din, yung nakaambang kaso sa kanya. Kasi tandaan din natin, DJ Chacha, no? Ang tinatanong din ng taong bayan, teka, nung bago siya tumawid at maging siya yung ikalabing-dalawa, nakahanda at parang ang bilis-bilis ng nakaabang na kaso na ipapataw sa kanya. Pero Mm. nung pagtawid niya nung siya na yung ikalabing-dalawa at sumulpot siya noon, parang biglang nawala sa picture at nawala ngayon ang balita, ano na ba ang estado nito sa ombudsman. So, doon talagang nagbabanggaan at dito sa obserbasyon ng iba ding mga analyst at iba nating mga kababayan, parang talagang questionable ang pagiging partial niya. But at the end of the day, napakahirap na gampanin yan should he accept to become the presiding officer. Oo, may mga pahayag na rin po ngayon ng iba't ibang civil society groups, maging si former Justice Antonio Carpio, nagbigay na rin po ng pahayag. They are against Senator Cheese Escudero na maging presiding chair sa impeachment court. Ngayon, paano po ito dapat tanggapin ng ating mga senador, especially Senate President Win Gatchalian now? Kasi ang sinasabi ng ibang civil society groups, ikaw dapat ang maupo dahil ikaw ang Senate President. Tama yan, DJ Chacha, no? Siya dapat sa kadahilanan na siya yung Senate President. Pero alam naman natin na of course, Senator Gatchalian is a very good legislator. But the technicality in terms of presiding as such in an impeachment court is very different from being a good legislator. Mhm. So, yung legal lens dyan mahalaga. Kasi, alam nyo, DJ Chacha, pwede kang ibigyan ng orientation, bigyan ng payo ng kahit na sinong legal luminary. Pero nandyan ka sa kaharap mo at live yan, makikita ng mga tao na ang pagdidesisyon mo ay maaaring maging makaapekto sa buong proceeding so to speak. So ang kakulangan ng kapasidad at walang legal background ay maaaring makaapekto ito sa buong daloy ng proceedings. At hindi lang Mm. yan, DJ Chacha, maaari ding makaepekto ito sa iyong politika pagdating ng panahon sa paraan ng iyong pagdedesisyon. So maaaring mapulaanan ka dahil, teka, paano ka naging Senate President? Hindi mo alam kung paano magpatakbo ito. So reflection din siya ng pangkalahatang Mm. sitwasyon ng Oo.
line-up ng mga senador na meron Oo. tayo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.